Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you. Bismillah. Ito ang foreman. Ito ang kanyang pangunahing gawain sa kumpanya. Kailangan kasi sa kumpanya ang foreman. At syempre, kung kailangan ng foreman, kailangan din nandyan yung may-ari o ang amo. Dalawa ang amo dito sa kumpanyang ito. Itong isa nakikita ninyo na nakatalokbong ng may kulay, kasuot ng puti, nakaupo sa may green na upuan. Yan ang unang amo namin. Pangalawa ay nasa kamis na laging umuwi sa Pilipinas at sila nagmamayari ng kumpanyang ito. Almost 50 years na ang kumpanyang ito sa bayan ng Mahal. Upang masimulan ko ang kwento, siyempre, unahin ko muna ito sa workshop. Pag may kumpanya at may mga equipment like vehicles or heavy vehicles at saka mga heavy equipment, kailangan mayroong workshop. Ito namang isang ito ay pumunta sa workshop dahil may problema sa kanyang makina. Kaya binubuksan niya ito. Ito yung nakikita nyo. Ganun lamang dito, nagtutulungan, nagsishare ng ideas para ang lahat ng problema ay malutas ng maaga at matapos ang agang trabaho. Hindi naman pa. Ano eh? Kuha tayo ng ano? Luwit. Wala sa akin. Scorpion. Kuha tayo ng mga kalahati. Wala. Kahit konti lang. Saan? Kuha ka lang sa ano? Ano naman yun? Nasusunog ba ito eh? Kaya shorted. At ang workshop ay binubuo ng mekaniko, electrician at saka ng tire maintenance. Ito ang electrician at ito naman ang gamit ng tire maintenance. Marami na rin gulong nakatambak dito sa tagal na ng kumpanyang ito. Ito naman si pare ko. Naglilinis lang kayong service dahil bukas Friday. At pag Friday, siyempre non-working day yan dito. At pa-relax na lamang pagka walang ginagawa. Nag-aantay na lang ng tawag mula sa foreman. Ngayon, tapos na ang truck, kaya pwede nang umalis ang truck na ito. Ganito lamang ang trabaho ng mga driver. Pag may problema sa sasakyan nila o sa truck nila, pinapasok na lang ito sa workshop at mekaniko na ang bahala dito. Ganito lamang ang buhay bilang mekaniko at driver dito sa loob ng kumpanyang ito at sa iba pa. Upang mas maintindihan nating lahat, sumama ako sa isang driver ng MC1. Ang MC1 ay nilalagay ito sa gagawing aspaltuhan. Bago pa man maglagay ng asphalt, kailangan naka MC1. At pero bago naka MC1, kailangan mayroon pang ibang proseso. Kaya sasamahan tayo ni bro doon sa site na yon upang ipakita ang mga proseso kung paano magsimula ang asfalto sa isang daan. Mga 15 kilometers mula dito. Ang nakikita nyo yung mga tambak na galing sa crusher ng mga graba. At ito naman, ngayon nandito na kami sa exit at saka entrance ng kumpanya. Ang nakikita nyo mga halaman, ang mga puno ay inaalagaan, dinidiligan araw-araw gamit ang water truck na ito. Dahil dito sa Kingdom of Saudi Arabia, bihira lamang mapagkunan ng tubig. Bago pa man kami makaalis sa aming pupuntahan, ay nilapitan siya ng isang engineer at kinausap.
شوف هذا الطريق ايوه اثنين دايركشن هذا جزيرة 2 متر هنا هنا ايوه هذا سوا جبل كده الحين هذا قدام عبارة موديل موجود لما يجي لغاية هنا فرنا سوي سيدة 7 متر سايد ثاني سايد 7 متر هذا فرنا يجي هنا هنا ستارت هذا جوا عبارة هذا مين رود كمل جوا عبارة جوا عبارة طريق نمبر 1 هنا معلوم ايوه هذا يمين يسار يمين يسار الاثنين Kasama pa ang anak nito. Sila ay galing sa bansang Somalia at sila ang mga Sudani. Pagkatapos nito ay nagpaalam na kami upang pupuntahan ang lokasyon ng kanyang sinasabi. Hindi kalayuan sa aming kumpanya ay may isang technical college na matatapos pa lamang. Habang papunta kami sa aming pupuntahan ay may mga halimbawang kami nakikita sa daan. Ito ay mga gawain din ng ibang kumpanya, ngunit ito rin ay katulad sa gawain ng kumpanya namin. Sa kabila ay mayroong MC1 at sa kabila kinukumpak at pinapantay pa lamang. Itong may MC1 ay aspaltuhan na ito. Pero bago ito, syempre, ito muna. At ngayon masaksihan natin kung paano magsimula ang isang karsada. Ito ay maliit lamang na kalsadang binubuksan. Pagkatapos ng approval ng lahat mula sa engineering at saka sa Ministry of Food ng KSA, ito na ngayon. Pinapalawak, tinatambak at pinapantay na ang bagong gagawing kalsada. Sila ang nagdadrive ng mga truck na ito. Nakaabang lamang na may kargang mga buhangin o mga lupa para itatambak kung sakali mang kailangan. Malambot ang lupa dito, kaya naman hindi hirap ang mga loader. Itong operator ay galing pa sa Yemen. Ngayon, lisangin natin ang lugar na ito at puntahan natin ang sinasabi ng engineer. Yung nakikita nyo ay halaman trigo. Dahil tiglamig ngayon dito, kaya maraming nagsisibulang mga punong maliliit at mga halaman na makikita sa daan. Animoy parang mais ang mga ito, pero ang mga ito ay pinapakain sa alaga nila, mga kambing, baka at iba pa. Maraming dumadaan dito mga trailer trucks kasi papunta ito sa Red Sea, papunta rin ito ng Jeddah at papunta rin ito ng Makkah. Ngayon, nandito na tayo sa sinasabi ng engineer na site. Ito ngayon ang bagong project site. Pagdating ko rito ay parang tapos na ang lahat. Ang compactor ay namamahinga na at parang may tinatapos lang. Pero ang daan nakalibel na ito at mayroon pang nakadilig na tubig. Ibig sabihin, ready na ito para lagyan ng MC1. Ito naman ang operator ng grader. Galing din sa Yemen.
Siya ang nagpapantay at nagle-level ng kalsadang ito. At ang nakikita nyo sa kasalukuyan ay ang water truck na nagdidilig para lagyan ng MC1. Kailangan ito upang ang MC1 ay dumikit sa lupa. Medyo may kahabaan din ang bagong proyektong ito. Bago pa man mag-operate ang MC1, dapat nakalinis ang mga nozzle nito para kumana lahat ng nozzle. Ang nakikita natin ay parang malit lamang na village. Ngayon ay tinawag na ako para umalis kami. Bago pa man nagpatuloy si bro sa kanyang pag-EMC1 ay kinausap muna ito. Ano? Try ko na! Oo, try ko na. Kasama yung tuloy na yun? Nandyan yung aker na sa may bakal. Yung ano ng parada, harapan ng parada. Oo. Right. Dito. Pagkatapos nito ay nagpatuloy na kami. Dahil alam na ngayon ng operator ng MC1 at ng driver kung paano at saan sila magsimula. Habang hindi pa nadidiligan ay dinidiligan ng water truck na ito. Magaan lamang din ang trabahong ito. Ngayon, nagsisimula na ang MC1 sa pag-i-spray at nakikita natin umuusok dahil mainit po ang ini-spray nilang chemicals. Ito ay yari sa bitumen at siyempre sa diesel, kaya mausok. At yan ay nasa init na 180 pataas. Kailangan hindi po yan malamig upang pag-spray na sa nozzle, paglabas nito sa mga nozzle nito ay madali lang. Para naman ang MC1 tuloy-tuloy lang siya at hindi masira ang trabaho o walang hassle. Kaya ito naman ngayong MC1 truck, patuloy lang siya. Ito'y mini-maintain ng MC1 operator na nakasakay sa likod nito. Yan, ganun lamang kanyang ginagawa. Dahil sa bilis, nakabalik na siya kaagad. Importante may MC1an ang lahat ng ipag-aspaltuhan. Ito namang sasakyan na maliit ay isang mekaniko na nagre-rescue ng mga sira, ng mga equipment na sisira dito sa mga project site. Kaya gano'n lamang kabilis. Kaya ito si bro na nag-MC1, halos pa tapos na. Nakakadalawang linya na siya sa ilang minuto pa lang. Gano'n lamang kabilis ang pag-MC1. Ngayon, nasaksiyan natin kung paano maglagay ng MC1. Kaya naman, pwede na itong ispaltuhan bukas. At uuwi na rin ang isang ito. Babalik na rin sa kumpanya dahil tapos na rin ang kanyang gawain. Habang pauwi ako, tinignan ko ang lawak ng kanyang natapos. Malawak-lawak rin. Kahit sa ilang minuto lang ng pag-MC1. Ang mga nakikita nyong kubo ay tambayan ng mga namamasyal dito. Ngayon naman mga bro, bumalik tayo sa kumpanya upang ipakita natin at makita natin ang paggawa ng asfalto. Ngayon, nandito na tayo sa daan, papunta sa kumpanya. Sa kalsada pa lang makikita mo ng kahabaan ng planta, ang bundok na tinitibag nito at ang mga grabang nakatambak. Sa kabilang daan naman makikita mo ang daming mga kamelyo. Ito kasi ang pangunahin nilang mga hayop dito na inaalagaan. At siyempre makikita rin ang tuktok ng planta dahil mataas ang plantang ito. May makikita ka rin mga truck na nandiskarga.
Ngayon, nandito na tayo sa entrance. Bubawabak kung tawagin sa kanila. Ang nakikita nyo mga nakatambak ay ito'y galing sa bundok. Ito yung mga tibag na bato o lupa na hinahakot ng truck. Sa pamamagitan ng mga truck na yun, tinatransport nila ang tinitibag ng equipment na ito. Kinakarga ito ng loaders sa kanila. Pagkatapos nitong tibagin, pagkatapos ay nandito na, itatambak nito sa malapit sa crusher. 4 ang gumaganong truck dito sa crusher para hindi matutuyuan ang crusher. Yun ang loader na naglagay ng karga ng isang walang laman. Ito namang isa nakatambay lang, nag-aantay na may laman din na mga tibag na bato. At itong isa naman ay nagdiskarga sa crusher. Sila ang mga operator at saka maintenance ng crusher nito. Dito sa crusher na hinigiling ang mga bato, hinahati ito sa lupa, sa buhangin, sa 3/8, 1/2 at saka 3/4. عند اخوك انت ما اتصلت علي اتصل علي تتصل يا علي اخي شيلها حق مسكره ما تدق على احد. طب انا بدق عليك تديني جرس انا بدق عليك ما خلاطه يوميه طيب. يا عم ناس يا عم ناس. دقيقة انا بدق عليك دقيقة اجاوب لكن ادق عليك ما في. يلا شيل رقم على طلع يستقبل بس شيء طيب. ما سبق. Yun naman ang foreman, kinausap ang loader operator. Ngayon nakita naman natin yung isa na nagdidiskarga din yung kanyang laman na puro mga tibag na bato galing sa bundok. Ganyan lang trabaho ng crusher. Kung may crusher, dapat talaga hindi nawawala ang loader. Pag napupunuan ang crusher, kailangan hahakutin na ito ng loader. Ganito lamang ang gawain ng mga taong nagtatrabaho sa crusher. Nag-aantay lang sila ng pwedeng masira at nag-aayos ng mga sira. Pagkatapos nito ay itatambak ng loader ito sa tambakan ng graba. Nakapareho din ang laki. Ngayon naman masaksihan natin kung paano hahaluin ang mga ito para magiging asfalto. Siyempre kailangan natin ng trucks. At kailangan din natin ng bitumen. Yan ang bitumen. Nanggaling pa ito sa iba-ibang lugar sa Saudi. Sila ngayon ang mga naka-reading truck para magkarga ng asfalto. Of course, kung kailangan natin ng trucks, kailangan din natin ng asphalt plant. Ang asphalt plant, siyang nagmi-mix. Siyang nagpa-process upang ang mga batong at mga lupa na yun magiging asfalto. Siyempre, dito yan gagawin sa operating room. Mayroong mga switches, button, desktop, monitoring, at iba pa. Mayroong camera para sa cold materials, kagaya ng buhangin at mga graba. At siyempre, may control ng camera para pwede mo siyang ilipat, kagaya dun sa taas, sa ibaba, at sa mga conveyor. Sa pamamagitan ng mga button na ito, pwede mo buksan, halimbawa na lamang ito,
pinindot mo yun, ito ang lalabas. Ang nakatapos ng MX na spalto. May kanya-kanyang halo, depende sa project. At siyempre hindi nawawala ang operator. Kailangan din mayroong assistant. Dahil hindi pwedeng bumaba ang operator sa computer room pag may problema. Of course, kailangan natin ang bitumen. Yan, kaya maitim ang nakikita natin ay galing yan dyan. Kinukuha pa ito ng Pinoy trail driver sa iba't ibang lugar kagaya ng Riyadh, Yambo at saka Jeddah. At ito ay nilalagay sa tangki ng mga malaking tangki na yun. Ito naman ang drying drum. Dito iniinit ang mga cold materials na ito kagaya nitong buhangin. Ang loader ang naglo-loading o naglo-load ng mga cold materials kagaya ng graba at saka buhangin. Meron itong 5 selo, 2 ang buhangin, 3 dito sa graba. Mabilis ang plantang ito. Halos nakahalo kami ng 40 truck sa parehong sa dami. Kaya naman kailangan laging may laman ang conveyor at saka mga selo. Kasi kung ilang minuto lang, 2 minuto, 3 minuto ito mawawalan ng halo ang planta. At babagal din ang halo. Kailangan pantay lahat ang takbo. Kung gaano kadami ang buhangin, yan din kadami dapat ang mga graba. Dapat may nagme-maintain para patuloy ito. Na umakyat papunta dito sa drying drum. Ito naman ang incline conveyor. Ngayon nandito na lahat dito ang mga raw materials gamitin sa asfalto at iinitin na lamang dito sa drying drum. At ito na ngayon naka-ready ang truck. At mayroon pong isang tao nagbabantay sa ilalim. At minsan may tumitingin din sa halo kung maganda ba o hindi. Sa pamamagitan ng elevator na nasa gilid, inakyat nito yung mga nainit na sa drying drum. Pagkatapos, lagyan sa mixer ng bitumen at ito na ngayon asfalto na. Pagkatapos i-mix ng mixer, asfalto na ito. At ito ngayon ang nakikita ninyo. Ngayon paalis na ang truck papunta na dun sa pinuntahan nating site o project site. Bawat trucks ay ganun lamang kanilang gawain. Kaya madali lang, di ba? Mula dito, umabot lang ng 15 km ang project site na pinuntahan natin. Kaya hindi pa umabot ng 15 minutes, ay nandun na ang truck na yan. At sasamahan natin siyempre. Medyo busy ang daan dito dahil main road. Dito naman na nakita natin technical college kanina. Ngayon, nandito na tayo. Yun, may na-asphaltuhan na sila. 1:00 ng umaga nagsimula. Kaya umaga na ako dumating, kaya may natapos na sila. At ganito naman ang operation sa sistema sa paver o tinatawag na parada dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Dahan-dahan itong binababa ng truck sa kanyang storage. At ang paver naman ngayon ang magkukontrol sa truck. Itutulak niya ito hanggat sa maubos ang laman. Gamit din ng mga level person, level operator para ang paving ay maganda at level. Ayan. Pag umaandar na yung screw, sabihin tatakbo na ang parada at itutulak niya na yung truck. Kaya yun. At siyempre mayroong assistant.
hanggang sa maubos ang laman ng truck, titigil na rin yung fever. Dahil wala na siyang gigilingin din. At alis na rin yung truck at kukuha na naman babalik doon sa planta. At mag-aantay na naman ng isa pang truck. Kung tuloy-tuloy yung truck, mabilis ang trabaho. Kagaya na lamang nito na nagsimula lamang ng alauna. So, mula alauna hanggang sa umaga, dumating ako dito alas 10. So, ilang oras pa lang napakalawak na ng nagawa nila. Mabilis paggawa ng daan dito. At ngayon inukumpak na ito gamit ang compactor na ito. Dahil ang kagandahan talaga sa asfalto, pagkatapos ito pag-asfaltuhan, pwede mo nang daanan. Ganito lamang ang araw-araw nilang gawain. At pagka nakatambay ang fever, nakatambay din sila. Nagkukwentuhan at nagtatawanan. Dahil puro naman mga Pinoy ang mga yan. At siyempre hindi nawawala ang kakwelahan. Siyempre bago matapos ang lahat, kailangan itong ipison ulit o i-compact ulit gamit ng rubber compactor. At dyan nagtatapos ang pag-aspalto. So pwede na siyang daanan. Tatapusin na lamang yung mga hindi pa naspaltuhan. Kaya subukan natin. Yun, pwede ng daanan. Patuloy sila mag-aspalto. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik ako, tapos na nila. At ito na ngayon. At yun naman ang bago na namang pag-aaspaltuhan. Dahil dito sa Kingdom of Saudi Arabia, patuloy ang proyekto ngayon at magpakailanman. The project is done. So, keep it up. Pinoy work, matibay yan. So, gotta go for next site. Maasalama.